Isang malakas na hiyawan at masigabong palakpakan ang sumalubong sa mga tainga ni Ana pagkababa niya ng taxi sa tapat ng sarili niyang bahay. Nanigas siya sa kinatatayuan niya habang mahigpit na nakahawak sa hawakan ng kanyang malaking maleta. Ang puso niya na kanina lang ay punong-puno ng pananabik at kilig dahil sa planong sorpresahin ng asawa ay biglang parang piniga ng isang malamig na kamay. Bakit may ganitong ingay? Bakit nakabukas ang malaking gate na ipinagawa niya mula sa kanyang unang sweldo sa Dubai? At higit sa lahat, bakit pinalamutian ng mga puting bulaklak at makikintab na tela ang buong bakuran? Napalunok si Ana. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang kaba. Iniisip niya, baka naman naalala ni James ang anibersaryo nila. Baka ito ang sorpresa ng asawa niya para sa kanya. Baka naman renewal of vows. Napangiti siya ng mapait, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo, tama. Mahal siya ni James. 2 taon siyang nagpakahirap sa ibang bansa. Tiniis ang lamig at lungkot para lang maibigay ang magandang buhay sa pamilya nila. Hindi siya nito bibiguin. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang may kung anong puwersa na pumipigil sa kanya. Pero nagpatuloy siya. Ang hardin ay puno ng mga bisita. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay. Nandoon din ang ilang kamag-anak ni James. Lahat sila ay nakasuot ng magagarang damit, nakangiti, at nakatingin sa dulo ng hardin kung saan may isang makeshift altar. Dahan-dahan, parang slow motion ang lahat. Dumako ang tingin ni Ana sa altar. Doon, nakatayo ang isang lalaking pamilyar sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Si James. Nakasuot ito ng barong na kulay cream. Ang buhok ay maayos na maayos at ang mukha ay masaya. Sobrang saya. Pero hindi kay Ana nakatingin si James. Nakatingin ito sa babaeng hawak niya ang kamay. Isang babaeng nakatalikod kay Ana. Nakasuot ng isang fit na wedding gown na nagpapakita ng kurba ng katawan nito. Ang buhok ng babae ay mahaba at kulay kape, bahagyang tinatamaan ng sikat ng araw. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ana. Narinig niya ang boses ng pari sa mikropono, malinaw at parang kidlat na tumama sa kanya. Maari mo nang halikan ang iyong asawa. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Ana ang mga salitang iyon. Nakita niya kung paano dahan-dahang inangat ni James ang belo ng babae. Nakita niya ang nangiti sa mga labi ng asawa. Ang ngiting dati ay para sa kanya lang. Ang ngiting naging sandalan niya noong mga panahong nangungulila siya sa Dubai. Yumuko si James at siniil ng halik ang babae. Isang halik na puno ng pagnanasa at pag-aangkin. Nanlabo ang paningin ni Ana. Ang lalamunan niya ay parang binabara ng nag-uunahang mga hikbi. Kusa na lamang bumigay ang kanyang mga daliri. Blag! Bumagsak ang mabigat na maleta sa sementadong sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog na yon at bumasag sa masayang musika ng kasalan. Natigil ang palakpakan. Tumahimik ang buong paligid. Dahan-dahang lumingon ang mga bisita. Nakita ni Ana ang gulat sa kanilang mga mata. Ang ilan ay nagbulungan. Ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig. Kilala siya ng mga ito. Alam nilang siya ang legal na asawa. Siya ang may-ari ng bahay na ito, pero wala siyang pakialam sa kanila. Ang mga mata ni Ana ay nakapako lang sa lalaking nasa altar. Humiwalay si James sa pagkakayakap sa babae. Lumingon ito sa direksyon ng pinanggalingan ng ingay. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Inasahan ni Ana na makikita niya ang takot sa mukha ni James. Inasahan niyang mamumutla ito, tatakbo palapit sa kanya, at luluhod para humingi ng tawad. Inasahan niyang magkakagulo. Pero nagkamali siya. Walang bahid ng gulat o takot sa mukha ni James. Sa halip, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang estranghero na naligaw sa isang pribadong pagtitipon. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon at nakakatakot. Hinawakan ni James ang kamay ng babaeng katabi niya ng mahigpit.
Parang ipinaparamdam nito sa lahat na sila ang magkakampi, na si Ana ang kalaban. Dahan-dahang humarap ang babae. Ang bagong asawa. Nakita ni Ana ang mukha nito. Maganda, maputi, mas bata, at nakangiti ito ng matamis. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Isang nangiting nagsisigaw ng tagumpay. Naramdaman ni Ana ang pagkirot ng kanyang dibdib na parang hinihiwa ng libu-libong patalim. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sabihin sa lahat na, asawa ko yan, bahay ko to, ako ang nagpakahirap para sa lahat ng to. Pero walang boses na lumabas sa bibig niya. Nanuyot ang kanyang lalamunan sa tindi ng sakit. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa lalaking minahal niya nang higit sa sarili niya. Humakbang si James pababa ng altar. Hindi siya lumapit kay Ana para yumakap o magpaliwanag. Huminto siya ilang metro ang layo. Tinitingnan si Ana na parang isang basahan na nakakalat sa sahig ng kanyang malinis na kasalan. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi. Hinihintay ng lahat ang susunod na mangyayari. Binasag ni James ang katahimikan. Ang boses niya ay matigas. Walang halong pagmamahal. Walang halong pagsisisi. Anong ginagawa mo dito, Ana? Parang sinampal si Ana ng realidad. Hindi man lang nito tinanong kung kumusta siya. Hindi man lang ito nagulat. Tinitigan siya ni James ng diretso sa mata habang mahigpit na nakaakbay sa babaeng katabi nito. Hindi ba malinaw ang lahat? Dagdag pa ni James sa tonong parang nagtataboy ng aso. Umalis ka na. Tapos na tayo. Dahan-dahang rumihistro sa utak ni Ana ang sinabi ng asawa. Tapos na tayo. 3 salita. Mabilis, madali, pero parang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Ana. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng isang umaapoy na galit. Galit na nagmumula sa bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa ibang bansa. Galit mula sa bawat okasyon na pinalampas niya na malayo sa pamilya. Anong tapos na? Ang boses ni Ana ay nagsimula sa isang bulong, pero mabilis itong tumaas hanggang sa maging isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Anong tapos na, James? Asawa mo ako. At ito, ang bahay ko. Sumugod si Ana. Wala na siyang pakialam sa mga bisitang nakatingin. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Ang gusto lang niya ay saktan si James gaya ng pananakit nito sa kanya ngayon. Mabilis ang pangyayari. Bago pa man makakilos ang mga guard, nakalapit na si Ana sa altar. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni James. Sa lakas nito, napalingon ang lalaki sa gilid. Hayop ka! Sigaw ni Ana habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Walang hiya ka. Binigay ko sa iyo ang lahat. Akmang sasampalin niya ulit ito nang biglang humarang ang babaeng katabi ni James. Huwag mong saktan ang asawa ko. Sigaw ng babae, sabay yakap kay James na parang ito pa ang biktima. Tiningnan ni Ana ang babae. Ang crane na nakasulat sa welcome tarpaulin sa gate. Ang amo ng mukha nito, parang anghel, pero ang mga mata nito ay nanlilisik. Asawa? Tumawa si Ana ng mapakla. Parang nababaliw. Kabit ka! Kabit ka lang! Magnanakaw! Akmang sasabunutan ni Ana si Crane nang bigla siyang itulak ni James ng malakas. Napaupo si Ana sa sementadong sahig. Masakit ang pagkabagsak niya, pero mas masakit ang tingin na ibinigay sa kanya ni James. Tingin ng pandidiri. Tumigil ka na sa pag-eskandalo, Ana. Malamig na sabi ni James habang inaayos ang gusot sa kanyang barong. Wala kang mapapala dito. Wala akong mapapala. Nanginginig na itinuro ni Ana ang malaking bahay sa likuran nila. Bahay ko to, James. Dugot pawis ko ang ipinambayad dito. Kayong dalawa ang dapat lumayas. Gumisi si James. Isang ngising nakakapanindig balahibo. May kinuha siyang brown envelope mula sa isang mesa sa gilid ng altar. Inilabas niya ang ilang piraso ng papel at inihagis ang mga ito sa mukha ni Ana. Nagkalat ang mga papel sa sahig sa paanan ni Ana. Basahin mo, utos ni James.
Kahit nanlalabo ang mga mata sa luha, pinulot ni Ana ang isa sa mga papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang deed of absolute sale. Nakasaad doon na ibinenta na ni Ana ang bahay at lupa kay James sa halagang piso. At sa dulo ng papel, nandoon ang pirma niya. Kinuha niya ang isa pang papel. Decree of nullity of marriage. Hiwalay na sila. At muli, nandoon ang pirma niya. Paano? Bulong ni Ana habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang papel. Hindi ako pumirma ng ganito. At bigla niyang naalala. 1 taon na ang nakalilipas bago siya bumalik sa Dubai. May ipinapirma si James sa kanya na makapal na tumpok ng dokumento. Para sa insurance to mahal at authorization para maasikaso ko ang business natin habang wala ka. Sabi ni James noon na may kasamang matamis na halik. Dahil sa tiwala, pumirma si Ana nang hindi na nagbabasa. Napahagulgol si Ana. Niloko siya. Matagal na siyang niloloko. Ang bawat I love you sa video call, ang bawat ingat ka dyan. Lahat yon ay bahagi ng isang malaking patibong. Ngayon, naiintindihan mo na, sabi ni James. Hindi mo na bahay to at hindi mo na ako asawa. Kaya umalis ka na bago ko pa ipakaladkad ka sa mga guard. Tumingin si Ana kay Crane. Nakita niya ang isang ngiti sa labi ng babae, isang ngiti ng tagumpay. Kumapit palalo si Crane sa braso ni James at bumulong, "Paalisin mo na siya, honey. Nasisira ang araw natin." "Guards!" sigaw ni James. 2 malalaking lalaki ang humawak sa magkabilang braso ni Ana. "Bitawan niyo ako. Bahay ko to." Pagpupumiglas ni Ana, pero wala siyang nagawa. Hila-hila siya ng mga ito palabas ng hardin, palayo sa altar, palayo sa buhay na akala niya ay sa kanya pa. Itinapon siya ng mga guard sa labas ng malaking gate. Kasunod na inihagis ang kanyang maleta. Bam! Isinara ang mabigat na bakal na gate sa mukha niya. Narinig niya ang pagkakandado nito mula sa loob. At pagkatapos, narinig niya muli ang musika. Ipinagpatuloy nila ang kasiyahan na parang walang nangyari, parang isang basurang itinapon lang si Ana. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang pag-asa, bumagsak din ang malakas na ulan. Basa na ang kanyang damit at humahalo ang tubig ulan sa mga luha sa kanyang pisngi. Niyakap ni Ana ang kanyang mga tuhod. Ang lamig! Sobrang lamig. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang pera. Wala siyang pamilya na matatakbuhan dahil nasa probinsya ang mga ito at ayaw niyang mag-alala sila. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang maglaho na parang bula. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak hanggang sa maubusan siya ng hininga. Maya-maya, naramdaman niyang tumigil ang pagbagsak ng ulan sa kanyang katawan. Pero naririnig pa rin niya ang patak nito sa paligid. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ana. May isang itim na payong na nakataob sa itaas niya. Sinundan niya ng tingin ang kamay na may hawak nito, paakyat sa braso na nakasuot ng formal na suit hanggang sa mukha ng taong nagmamay-ari nito. Isang lalaking may maamong mukha, matangos na ilong, at mga matang puno ng awa at pag-aalala. Nakababa ito mula sa isang magarang sasakyan na nakahinto sa tabi niya. Hindi makapaniwala si Ana. Kilala niya ang mukhang ito, ang kababata niya, ang laging tagapagtanggol niya noong mga bata pa sila. "Marco?" Garalgal na tawag niya. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. "Ana," malumanay na sabi nito, "tumayo ka dyan. Hindi bagay sa'yo ang nasa putikan, matong." Dahan-dahang isinara ni Crane ang pinto ng master bedroom. Ang kwartong dati ay bawal niyang pasukan. Ang kwartong dati ay sagrado. Para kay Ana at James, ngayon ay kanya na. Huminga siya ng malalim. Nilalanghap ang amoy ng mamahaling air freshener. Amoy ng tagumpay. Naglakad siya papunta sa malaking vanity mirror. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Suot pa rin ang wedding gown. Ang mukha ay nagniningning sa saya. Hinaplos niya ang makinis na kahoy ng tokador. Dati, nakikita lang niya ito sa mga post ni Ana sa Facebook
habang naglalaba siya ng maruruming damit sa probinsya. Ngayon, siya na ang reyna dito. Bumukas ang pinto at pumasok si James. Medyo gewang na ito sa paglalakad. Hawak ang isang bote ng wine at 2 baso. Pula ang mukha nito hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa adrenaline ng nangyari kanina. "Cheers, Mrs. Soriano!" Sigaw ni James sabay abot ng baso kay Crane. Tinanggap ni Crane ang baso at humigop ng kaunti. Mapait pero masarap. "Nakita mo ba ang mukha niya?" Tumatawang sabi ni James habang pabagsak na umupo sa malambot na kama. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Grabe ang tapang mo kanina. "Babe, buti na lang napaalis agad natin." Lumapit si Crane sa kama at umupo sa tabi ni James. Hinaplos niya ang dibdib ng lalaki. "Siyempre naman, honey. Ginawa ko lang kung ano ang dapat." Malambing na sabi ni Crane. Ayaw kong guluhin niya ang pamilya natin. Hinila siya ni James at hinalikan sa leeg. "Ikaw ang pamilya ko, Crane. Ikaw lang. Si Ana, wala na siya. Akin na ang bahay, akin na ang pera, at nasakin ka pa." Napangiti si Crane. Ang babaw talaga ni James. Akala ng lalaking ito, pera at sex lang ang habol niya. Hindi nito alam, may mas malalim pa siyang dahilan. Isang dahilan na nakaukit sa kanyang buto at dugo. Nang makatulog na si James dahil sa kalasingan, dahan-dahang tumayo si Crane. Naglakad siya pabalik sa salamin. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang lumang litrato. Litrato ito ng isang babaeng payat, mukhang pagod, at nakasuot ng uniporme ng katulong, ang nanay niya. Tinitigan ni Crane ang litrato at nag-iba ang aura ng kanyang mukha. Nawala ang ngiti ng isang masayang bride. Napalitan ito ng galit at sakit ng isang anak na naghiganti. "Nay!" Bulong niya sa litrato. "Nandito na ako. Nasa kwarto na ako ng anak niya." Bumalik sa isipan ni Crane ang alaala noong bata pa siya. Umuwi ang nanay niya na umiiyak, bitbit ang kakarampot na gamit. Pinalayas daw sila ng amo nito. Pinalayas sila ng tatay ni Ana dahil sa isang kasalanang hindi naman ginawa ng nanay niya. Pinagbintangan silang magnanakaw para lang pagtakpan ang baho ng pamilya nila. Habang lumalaki si Ana na parang prinsesa, si Crane at ang nanay niya ay namumulot ng basura para makakain. Habang nagpapakasasa si Ana sa pagiging OFW hero, ang nanay ni Crane ay namatay sa sakit na walang pambili ng gamot. Dugo rin siya ng tatay ni Ana. Kapatid siya ni Ana sa ama. Pero ang Ana na, yon ang nakakuha ng lahat habang sila ay naging basahan. "Binawi ko na ang lahat, Nay," bulong ni Crane habang tumutulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. "Ang bahay na dapat ay sa atin. Ang perang ipinagkait nila sa atin. At ang asawa niya, inagaw ko na rin." Tumingin siya sa natutulog na si James, isang tanga. Isang kasangkapan lang si James sa plano niya. Madaling utuin, madaling pasunurin, pero alam ni Crane na hindi pa tapos ang laban. Kilala niya si Ana. Sa kabila ng pagiging iyakin nito, matigas ang ulo nito. Babalik ito. At hanggat may rason si Ana para lumaban, hindi magiging payapa ang tagumpay ni Crane. Ibinalik niya ang litrato sa bag at muling humarap sa salamin habang inaalis ang kanyang hikaw. Kulang pa. Bulong niya sa sarili. Hindi sapat na wasak ang puso niya at wala siyang pera. Kailangan niyang baliin ang natitirang pag-asa ni Ana. Kailangan niyang kunin ang nag-iisang bagay na magpapatigil sa mundo nito. Lumapit si Crane sa bedside table kung saan nakapatong ang cellphone ni James. Binuksan niya ito, alam niya ang password, syempre, at tiningnan ang wallpaper. Picture ni James at ng anak nila ni Ana na si Josh. Ngumisi si Crane ng nakakatakot. "Josh!" Sambit niya sa pangalan ng bata. Kawawa naman ang pamangkin ko. Kailangan niya ng bagong mommy. Hinalikan ni Crane ang screen ng cellphone bago ito ibaba. "Humanda ka, Ate Ana," bulong niya sa hangin.
Dahil pati ang karapatan mong maging ina, kukunin ko rin. Nagising si Ana sa amoy ng bagong timplang kape at pritong itlog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame. Malambot ang kama. Tahimik. Sa loob ng ilang segundo, inakala niyang nasa Dubai pa rin siya at ang lahat ng nangyari ay isang masamang panaginip lang. Baka bangungot lang ang kasal. Baka bangungot lang si Crane. Pero nang gumalaw siya, naramdaman niya ang sakit ng kanyang katawan, ang kirot sa balakang mula sa pagbagsak sa semento at ang hapdi ng mga gasgas sa braso mula sa pagkakahila ng mga guard. Bumalik ang lahat. Ang sigawan, ang ulan, ang tingin ni James. Napabalikwas si Ana at napahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang bigat-bigat. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. May dala itong tray ng pagkain. Nakasuot na ito ng pambahay pero maayos pa rin tingnan. Gising ka na pala. Malumanay na bati ni Marco. Ibinaba nito ang tray sa side table. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa kumakain simula kahapon. Tinitigan lang ni Ana ang pagkain. Wala siyang ganang kumain. Ang gusto lang niya ay magising sa katotohanan. Marco? Basag na boses na sabi ni Ana. Totoo ba? Wala na ba talaga akong bahay? Umupo si Marco sa sulyasi na nasa gilid ng kwarto. Ang mukha nito ay seryoso. Abogado na ang kaharap niya ngayon, hindi lang kababata. Pinag-aralan ko ang mga kopya ng dokumento na nakuha natin sa database kaninang madaling araw. Panimula ni Marco. Ana, matalino ang abogado nila. Ang pinirmahan mong insurance kukuno ay special power of attorney na nagbibigay karapatan kay James na ibenta ang lahat ng ari-arian mo. Sa sarili niya. Napayuko si Ana. Sinasabunutan ang sarili. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako nagtiwala ng ganon? Huwag mong sisihin ang sarili mo sa panloloko ng ibang tao. Madiing sabi ni Marco. Hinawakan nito ang kamay ni Ana na nanginginig. Ang mahalaga ngayon, buhay ka at nandito ako. Lalaban tayo, Ana. Lalaban. Madaling sabihin. Pero paano lalaban ang isang babaeng ubos na? Biglang nanlaki ang mga mata ni Ana. Si Josh! Sigaw niya. Ang anak ko, Marco. Nasa kanila ang anak ko. Agad na tumayo si Ana, kahit hilong-hilo pa siya. Kailangan ko siyang makita. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Ana, huminahon ka. Hindi ako pwedeng huminahon. Putol ni Ana. Ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Si James, kaya niyang tiisin ang anak namin para sa babae. At yung cry na yon, nakita ko ang tingin niya. Hindi niya gusto ang anak ko. Bumuntong hininga si Marco. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang isang ina. Sige, sabi ni Marco. Ihahatid kita sa school niya. Pero sa malayo lang tayo. Hindi ka pwedeng lumapit ng basta-basta. Dahil may restraining order silang pwedeng isampa sa'yo. 3:00 ng hapon. Nakaparada ang sasakyan ni Marco sa tapat ng gate ng elementary school. Nakadungaw si Ana sa bintana. Nakatago sa likod ng tinted na salamin. Ang puso niya ay kumakalabog. Ilang minuto pa, naglabasan na ang mga bata. Ang daming nagtatawanan. Naghahabulan palabas ng gate. Hinahanap ng mga mata ni Ana ang pamilyar na maliit na bulto. Ayun siya. Si Josh. Nakaupo sa isang bench malapit sa guardhouse, nag-iisa. Parang dinudurog ang puso ni Ana sa nakita niya. Dati, laging malinis ang uniforme ni Josh. Laging plansado. Ngayon, gusot-gusot ang polo nito. Ang sapatos ay marumi. At ang mas masakit, ang buhok nito ay magulo. At mahaba na parang ilang buwan nang hindi nagugupitan. Walang sumusundo sa kanya. Hindi na nakatiis si Ana. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Ana, sandali! Pigil ni Marco. Pero nakalabas na si Ana. Nagtakip siya ng panyo sa muka at naglakad palapit sa gate. Josh! Mahinang tawag niya nang makalapit siya sa rehas. Lumingon ang bata. Nang makita nito ang mga mata ni Ana, biglang nagliwanag ang malungkot nitong mukha. Mommy! Sigaw ni Josh
at tumakbo palapit sa gate. Isinuot ni Josh ang maliliit niyang kamay sa pagitan ng rehas. Hinawakan agad ito ni Ana at hinalikan ng paulit-ulit. "Mommy, nasaan ka na?" Sabi ni Daddy, "Nasa work ka pa." Umiiyak na sumbong ni Josh. "Umuwi ka na, Mommy. Ayoko kay Tita Crane." Kumirot ang dibdib ni Ana. "Bakit, anak? Sinong Tita Crane?" "Yung bago ni Daddy. Ang sungit niya, Mommy." Hikbi ng bata. "Kinukulong niya ako sa kwarto kapag wala si Daddy. Tapos hindi niya ako pinapakain ng dinner kapag maingay ako." Nanginig ang buong kalamnan ni Ana. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Ginugutom ang anak niya? Kinukulong? "Huwag kang mag-alala, anak," bulong ni Ana. Pinipilit patatagin ang boses. "Kukunin kita. Pangako yan. Kukunin ka ni Mommy." Biglang may bumusinang sasakyan. Nakita ni Ana ang pamilyar na SUV ni James na papalapit. "Nandyan na sila," takot na sabi ni Josh. "Mommy, tago ka. Baka magalit si Daddy." Durog na durog si Ana. Ang anak niya pa ang nag-aalala para sa kanya. "Babalik ako, Josh. Tandaan mo yan, mahal na mahal kita." Mabilis na sabi ni Ana bago siya tumakbo pabalik sa kotse ni Marco. Pagpasok niya sa sasakyan, nanginginig siya sa galit. Nakita niya mula sa bintana kung paano bumaba si Crane sa SUV. Hindi nito niyakap si Josh. Hinila nito ang braso ng bata ng padabog at itinulak pasakay sa kotse. Napahampas si Ana sa dashboard. "Hayop siya!" sigaw ni Ana. "Marco, papatayin ko siya kapag sinaktan niya ulit ang anak ko." Pinaandar ni Marco ang sasakyan palayo. Tahimik lang ito. Hinahayaan si Ana na ilabas ang galit. Pagbalik nila sa opisina ni Marco, agad na naghalungkat si Marco ng mga papeles. Si Ana naman ay nakatulala sa bintana. Pero iba na ang apoy sa mga mata niya ngayon. Kung kanina ay gusto lang niyang mabawi ang bahay, ngayon ay handa siyang pumatay para sa anak niya. "Ana," tawag ni Marco mula sa kanyang mesa. Lumingon si Ana. Nakita niyang nakatitig si Marco sa isang dokumento gamit ang isang magnifying glass. "Lumapit ka," utos ni Marco. Ang boses nito ay may halong excitement at kaba. Lumapit si Ana. Itinuro ni Marco ang ibabang bahagi ng Deed of Absolute Sale doon sa parte ng notary public. "Tingnan mo ang petsa ng notaryo," sabi ni Marco. "July 15, 2023. "Anong meron sa petsa?" tanong ni Ana. Tumingin si Marco kay Ana at sa unang pagkakataon, may ngiti sa mga labi nito, ngiti ng pag-asa. "Kilala ko ang notary public na nakapirma dito, si Attorney Gonzales," sabi ni Marco. "Ana, namatay si Attorney Gonzales noong January 23 pa lang, 5 buwan bago ang petsang nakalagay dito." Natigilan si Ana. Ibig sabihin, pagtatapos ni Marco, peke ang dokumento, peke ang pirma ng notaryo, at kung peke ito, walang bisa ang pagbenta ng bahay mo. Pwede natin silang ipakulong. Malamig ang aircon sa loob ng coffee shop, pero pinagpapawisan ng malagkit si Ana. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang tasang kape, halos mamuti ang kanyang mga buko sa daliri. Katabi niya si Marco, na kalmado pero matalas ang tingin sa pintuan. "Hinga lang ng malalim, Ana," bulong ni Marco sabay tapik sa kamay niya sa ilalim ng mesa. "Tandaan mo ang plano. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang maging kampante." Tumango si Ana. Ang usapan nila ay isang settlement. Pinalabas ni Marco na suko na si Ana at gusto na lang makipagkasundo para sa visitation rights kay Josh. Pero ang totoo, gusto nilang kumpirmahin kung gaano katigas ang mukha ng dalawa at kung may madudulas ba sa kanila tungkol sa pamimeke ng pirma. Bumukas ang pinto. Pumasok si James. Suot nito ang isang mamahaling polo shirt na regalo pa ni Ana noong birthday nito. Sa likod niya, nakasunod si Crane. Nanikip ang dibdib ni Ana nang makita ang babae. Suot ni Crane ang isang designer bag, ang bag na matagal nang pinag-iipunan ni Ana sa Dubai pero hindi niya mabili-bili
dahil inuuna niya ang tuition ni Josh. Ngayon, nakasabit ito sa balikat ng kabit ng asawa niya na parang wala lang. Umupo ang dalawa sa tapat nila. Walang hello, walang pagbati. Bilisan na natin to, bungad ni James habang sumisenya sa waiter. May dinner reservation pa kami. Ano ba yun, Ana? Gusto mo ng pera? Magkano ba para tumigil ka na? Napakuyom ang kamao ni Ana sa ilalim ng mesa. Ang tingin ni James sa kanya ay parang isang pulubi na namamalimos. Hindi pera ang kailangan ko, James. Mariing sabi ni Ana. Gusto ko lang makita ang anak ko. Karapatan ko yon bilang ina. Tumawa ng mahina si Crine, isang tawang puno ng pang-uuyam. Karapatan? Sabat ni Crane. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tinitigan si Ana ng diretso sa mata. Wala kang karapatan, Ana. Wala na. Huwag kang makialam dito. Gigil na sagot ni Ana. Usapan to ng mag-asawa. Ex-asawa? Pagtatama ni Crine, sumandal ito sa upuan at ngumisi. At saka, bakit hindi ako makikialam? Ako na ang tumatayong ina ni Josh ngayon. At sa totoo lang, mas gusto niya ako. Pakiramdam ni Ana ay sasabog na siya. Gusto niyang abutin ang leeg ni Crane at sakalin ito. Pero naramdaman niya ang higpit ng hawak ni Marco sa braso niya. Pinipigilan siya. At yun na ni Marco, baling ni James kay Marco. Sabihin mo sa kliyente mo, huwag na siyang umasa. Legal ang lahat ng papel. Akin ang bahay, akin ang bata. Kung gusto niyang makita si Josh, siguro kapag 18 years old na siya. Tumayo si Ana. Hindi na siya nakapagpigil. Bakit ba ang sama-sama ng ugali ninyo? Sigaw niya. Natahimik ang ibang customer sa coffee shop. Sige James, nakuha mo na ang pera ko. Nakuha mo na ang bahay. Pero bakit pati anak ko ipagkakait mo? At ikaw? Binalingan niya si Crane. Ikaw na babae ka, hindi kita kilala. Wala akong atraso sa'yo. Bakit parang galit na galit ka sa akin? Bakit kailangan mong kunin ang lahat? Natigilan si Crane. Nawala ang mapang-asar ng ngiti nito. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi mabasa ni Ana. Lungkot? Puot? Dahan-dahang tumayo si Crane. Lumapit ito ng bahagya kay Ana hanggang sa ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang layo sa isa't isa. Hindi mo ako kilala? Bulong ni Crane. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Talaga bang kinalimutan mo na ang lahat? O sadyang bulag ka lang sa sarili mong mundo? Kumunot ang noo ni Ana. Anong sinasabi mo? Binuksan ni Crane ang kanyang mamahaling bag. Inilabas niya ang isang lumang litrato na naninilaw na ang gilid. Inilapag niya ito sa mesa ng padabog. Napatingin si Ana sa litrato. Isa itong picture ng isang lalaki at isang babae na nakaupo sa parke, may kargang isang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Kilala niya ang lalaki. Ang mga matang iyon, ang ngiting iyon. Tatay. Bulong ni Ana. Bakit may picture ka ng tatay ko? Tiningnan niya ang babaeng katabi ng tatay niya sa litrato. Hindi ito ang nanay niya. Isang ibang babae. Isang katulong. Nag-angat ng tingin si Ana kay Crane. At doon, sa ilalim ng liwanag ng coffee shop, bigla niyang napansin. Ang hugis ng ilong ni Crane. Ang kurba ng kilay nito. Parehong-pareho sila ng tatay niya. Gulat na gulat ka? Sabi ni Crane. Habang tumutulo ang luha sa mga mata nito, pero nanatiling matalim ang tingin. Ang babaeng nasa litrato, siya ang nanay ko, ang katulong na pinalayas ng tatay mo noong nabuntis siya. Parang gumuho ang mundo ni Ana. At ang sanggol na yan, turo ni Crane sa picture. Ako yan. Umiling si Ana. Hindi totoo yan. Totoo yan, sigaw ni Crane. Kapatid mo ako sa labas, Ate Ana. Habang ikaw, lumalaki sa mansyon na may magagarang laruan. Ako at ang nanay ko. Namamalimos sa kalsada. Namatay ang nanay ko na hinihintay ang tulong ng tatay mo na hindi dumating. Napahawak si Ana sa gilid ng mesa. Umiikot ang paningin niya. Ang tatay niya. Ang bayanin niya.
May ibang pamilya na pinabayaan at ang babaeng sumira ng buhay niya ngayon ay kadugo niya. Kaya huwag mong itanong kung bakit ko kinuha ang lahat. Dagdag ni Crane. Lumapit ito sa tenga ni Ana at bumulong ng madiin. Dahil ang lahat ng meron ka, dapat sa akin din yan. Binabawi ko lang ang utang ng pamilya mo. Tumingin si Ana kay James. Nakayuko lang ito. Halatang alam na nito ang totoo simula pa lang. James! Garalgal na tawag ni Ana. Alam mo to? Hindi sumagot si James. Umiwas lang ito ng tingin. Sobrang sakit. Doble-dobleng traidor. Ang asawa niya at ang kapatid niya, nagsabotan para durugin siya. Naramdaman ni Ana na parang nawawalan siya ng hangin. Dumilim ang paningin niya. Ang mga boses sa paligid ay naging ugong na lang. Ana! Narinig niyang sigaw ni Marco. Pero huli na. Bumigay ang mga tuhod ni Ana at tuluyan siyang nilamon ng dilim. Ang huling narinig niya bago siya nawalan ng malay ay ang tunog ng takong ni Crane, palayo ng palayo, dala ang tagumpay na matagal na nitong inaasam. Pinanood ni Marco ang dahan-dahang pag-akyat ng usok mula sa mainit na lugaw na niluluto niya. Tahimik ang kanyang condo unit. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng exhaust fan at ang malalim na paghinga ni Ana na natutulog sa sofa. 3 araw na ang nakalilipas mula noong insidente sa coffee shop. 3 araw na ring halos hindi kumikibos si Ana. Lumingon si Marco para tingnan ang kababata. Kahit tulog, baka sa mukha nito ang pagod. Ang mga mata nito ay mugto. Ang dating masayahing Ana na kilala niya, yung Ana na laging nangunguna sa mga laro nung bata pa sila, yung Ana na matapang na naging OFW mo, ay parang naglaho na. Kumirot ang puso ni Marco. Matagal na niyang mahal si Ana. Bago pa man dumating si James sa buhay nito, pero nanahimik siya noon dahil nakita niyang masaya ito. Akala niya, sapat na yon. Pero ngayon, habang nakikita niyang wasak na wasak ang babaeng mahal niya, nagsisisi siya. Sana pala, ipinaglaban niya ito noon pa. Marco? Natinag si Marco sa kanyang pag-iisip. Gising na si Ana. Nakaupo ito sa sofa, yakap ang sarili. Agad na pinatay ni Marco ang kalan at naglakad palapit kay Ana, dala ang isang baso ng tubig. Uminom ka muna. Malumanay na utos niya. Kinuha ni Ana ang baso, pero hindi uminom. Nakatulala lang ito sa kawalan. Kapatid ko siya, Marco. Basag na boses na sabi ni Ana. Kapatid ko ang umagaw sa asawa ko. Paano ko lalabanan ang sarili kong kadugo? Umupo si Marco sa tabi niya. Iningatan niyang hindi masyadong dumikit. Nagbibigay ng respeto. Hindi dugo ang basihan ng pamilya, Ana. Seryosong sabi ni Marco. Ang pamilya hindi ka sasaktan. Hindi ka nanakawan. Ang ginawa ni Crane at James, krimen yon. Walang kinalaman ang pagiging magkapatid niyo sa kasamaan ng ugali niya. Tumingin si Ana sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, nakita ni Marco ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi luha, kundi galit at determinasyon. Tama ka, bulong ni Ana. Pinunasan nito ang pisngi gamit ang likod ng palad. Kung hindi nila ako tinuring na pamilya, hindi ko rin sila ituturing na kapatid. Napangiti si Marco ng bahagya. Yan ang Ana na kilala ko. Tumayo si Marco at kinuha ang folder sa mesa. Ngayon makinig ka. May plano ako. Panimula ni Marco. Alam nating peke ang notaryo, pero para mapabagsak natin sila nang tuluyan at mabawi si Josh, kailangan natin ng matibay na ebidensya na alam ni James na peke yon. Kailangan nating patunayan ang bad faith at conspiracy. Paano? Tanong ni Ana. Ang abogado ni James, sagot ni Marco. Si Attorney Gamido, siya ang utak sa likod ng mga pekeng dokumento. Nalaman ng private investigator ko na magkikita sila ni James ngayong gabi sa isang VIP lounge sa Makati. Tumingin si Ana kay Marco, nagtatanong ang mga mata. Pupunta tayo.
sabi ni Marco. Hindi bilang Ana at Marco, kundi bilang mga estranghero. 8:00 ng gabi. Madilim at maingay sa loob ng Eclipse Lounge. Puro usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling alak ang paligid. Nakaupo si Marco sa isang sulok na booth. Suot niya ang isang leather jacket at sombrero. Ibang-iba sa formal niyang itsura bilang abogado. Sa tabi niya ay si Ana. Halos hindi ito makilala ni Marco. Pinag-upitan ni Ana ang buhok nito. Maikli na, bob cut. Nakasuot ito ng itim na dress at makapal na makeup. Ang dating simpleng ginang, ngayon ay mukhang palaban na babae. Hindi maiwasan ni Marco na mapatitig. Maganda si Ana. Sobrang ganda. Nandyan na sila. Bulong ni Ana sabay siko sa kanya. Sinundan ni Marco ang tingin ni Ana. Sa kabilang booth, 2 mesa ang layo sa kanila. Umupo si James. Mukhang problemado ito. Maya-maya, dumating ang isang matandang lalaki na may dalang briefcase, si Attorney Gamido. Mabilis na inilabas ni Marco ang kanyang cellphone. Nakakonekta ito sa isang directional microphone na nakatago sa flower vase sa mesa ni na James na binayaran ni Marco ang waiter kanina para ilagay doon. Isinuot ni Marco ang isang wireless earphone sa tenga ni Ana at isa sa kanya. Dinig na dinig nila ang boses ni James kahit maingay ang music sa bar. Attorney, sigurado ka bang hindi tayo mabubuking? Boses ni James, halatang kinakabahan. Relax, Mr. Soriano. Sagot ng malalim na boses ni Attorney Gamido. Patay na ang notaryo, walang magsasalita. Ang mahalaga, hawak mo na ang titulo. Kumuyom ang kamao ni Ana sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ito ni Marco para pakalmahin siya. Pero si Ana, patuloy ni James, naghihinala na siya. Paano kung ipacheck niya ang pirma? Alam nating dalawa na hindi niya pinirmahan ang deed of sale na, yan. Insurance papers lang ang pinirmahan niya. Nagkatinginan sina Marco at Ana. Bingo! Iyon ang kailangan nila. Ang direktang pag-amin. Pinindot ni Marco ang stop recording sa kanyang app at mabilis na isinave ang file sa cloud. Hayaan mo siyang maghinala. Tawa ni Attorney Gamido sa recording. Wala siyang pera pambayad ng handwriting expert at saka hawak mo ang anak niya. Hindi yan papalag. Hindi na nakatiis si Ana. Akmang tatayo siya para sugudin ang dalawa. Huwag! Madiing bulong ni Marco. Hinila pabalik si Ana. Nakuha na natin ang kailangan natin. Kung mag-iiskandalo ka ngayon, makakatakas sila. Kukulong natin sila, Ana, sa tamang paraan. Huminga ng malalim si Ana. Ang dibdib nito ay taas-baba sa sobrang galit. Pero tumango ito. Tumingin si Ana kay Marco. Sa gitna ng dilim at ingay ng bar, nagtagpo ang kanilang mga mata. Salamat, Marco. Bulong ni Ana. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napalunok si Marco. Gusto niyang sabihin na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gusto niyang yakapin ito. Pero bago pa siya makasagot, narinig nila ulit ang boses ni James sa earphone. Oo nga pala, attorney, sabi ni James. Yung tungkol sa plano ni Crane? Yung pagdala kay Josh sa abroad next week. Ayos na ba ang passport ng bata? Nanigas si Ana. Abroad? Bulong ni Ana, puno ng takot. Ilalayo nila si Josh? Dadalhin nila sa ibang bansa? Mabilis na hinubad ni Marco ang earphone. Nagbago ang ihip ng hangin. Wala na silang oras para sa mabagal na proseso ng korte. Kung mailalabas ng bansa si Josh, baka hindi na ito makita ni Ana kailanman. Kailangan nating kumilos, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng urgency. Ngayon na. Malamig ang bakal ng maliit na recorder na nakadikit sa ilalim ng damit ni Ana. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya sa kanyang lalamunan habang nakatayo sa tapat ng salamin sa CR ng opisina ni Marco. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Maputla, nanginginig. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Kailangan niyang magmukhang talunan. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Ana. Para kay Josh. Para kay Josh! Paulit-ulit niyang bulong sa sarili.
Lumabas siya ng CR. Naghihintay si Marco sa labas, kasama ang 2 pulis na nakasibilyan. Handa na ang lahat, sabi ni Marco. Inabot nito ang isang itim na bag kay Ana. Laman niyan ay mga lumang dyaryo, pero sa ibabaw may totoong mga dokumento. Ang waiver of custody. Ito ang pain natin. Tinanggap ni Ana ang bag. Mabigat ito, pero mas mabigat ang responsibilidad na pasan niya. Tandaan mo, Ana, paalala ni Marco. Hawak ang balikat niya. Huwag kang lalayo sa pinto. Kapag nakuha na natin ang pera at ang pag-amin nila sa recording, senyasan mo kami agad. Tumango si Ana. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni James. 3 ring. Ano na naman? Sagot ni James sa kabilang linya. Iritado. Pinalambot ni Ana ang boses niya. Ginawa niyang garalgal, parang yak ng isang taong suko na. James, simula niya. Panalo na kayo. Suko na ako. Tumahimik sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Pagod na ako. Pag-arte ni Ana. Wala akong laban sa inyo. Wala akong pera. Wala akong abogado. Gusto ko na lang umalis. Bumalik sa Dubai. Magbagong buhay. Narinig niya ang boses ni Crine sa background. Tanungin mo kung anong gusto niya. Anong kailangan mo, Ana? Tanong ni James. Mas malumanay na ang boses nito ngayon. Parang naniwala agad. Pera, sagot ni Ana. Bayaran niyo ako sa lahat ng nagastos ko sa bahay. 5 milyon. Ibibigay ko sa inyo ang full custody ni Josh. Pipirma ako sa kahit anong papel. Hinding-hindi na ako magpapakita. Narinig niya ang mahinang tawanan sa kabilang linya. Tawanan ng tagumpay. Sige, sabi ni James. Magkita tayo sa lumang bahay ngayon din. Dalhin mo ang waiver. 10:00 ng gabi. Madilim ang paligid ng bahay. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap ni Ana. Ngayon ay parang isang haunted house na naghihintay ng biktima. Nakatayo si Ana sa sala. Wala ng mga gamit. Naibenta na o naitapon na ni na James ang mga muebles na pinundar niya. Bumukas ang pinto. Pumasok si James na may dalang malaking sports bag. Nakasunod sa kanya si Crine na nakataas ang kilay habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Nandito na kami, sabi ni James. Ibinagsak niya ang bag sa gitna ng sahig. 5 milyon. Cash. Tiningnan ni Ana ang bag. Ito na. Ang marked money na inihanda ng mga pulis kasabwat ni Marco. Ang waiver? Tanong ni Crine. Lumapit ito kay Ana at inilahad ang palad. Akin na. Gusto ko nang matapos to. Sandali, sabi ni Ana. Umatras ng bahagya. Gusto ko munang marinig mula sa inyo. Bakit? Bakit ano? Inis na tanong ni James. Bakit niyo ginawa to? Tanong ni Ana, sinisiguradong nakaharap ang kanyang dibdib kung nasaan ang recorder. Sa kanila. Bakit kailangan niyo pang pekein ang pirma ko sa deed of sale? Bakit kailangan niyo pang suhulan si Atty. Gamido? Binigay ko naman sa'yo ang lahat, James. Tumawa si James. Isang tawang puno ng kayabangan. Dahil madamot ka, Ana. Sigaw ni James. Kung hiningi ko ang bahay, ibibigay mo ba? Hindi. Kaya kailangan naming dayain. Kailangan naming palabasin na patay na ang notaryo para walang makasita. Masyado kang bilib sa sarili mo. Pero ang totoo, ang dali-dali mong utuin. At huwag kang mag-inarte na biktima ka. Sabat ni Crine. Lumapit ito at dinuro si Ana. Ang tatay mo ang nagsimula nito. Ninakaw niya ang kinabukasan ko, kaya ninakaw ko ang asawa at anak mo. Quits lang tayo. Napapikit si Ana. Nakuha na niya. Ang pag-amin sa pandaraya, ang motibo, lahat nasa tape na. Pirmahan mo na yan. Sigaw ni Crine. Inabot ang ballpen at ang waiver kay Ana. Kinuha ni Ana ang papel. Kunwaring binasa niya ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa excitement. Katapusan na nila. Sige, sabi ni Ana. Pipirma na ako. Yumuko siya
at akmang pipirma. Sina James at Greene ay nakatingin sa papel. Sabik na sabik. Sa sandaling iyon, itinulak ni Ana ang mesa papunta sa kanila at tumakbo palapit sa bintana. "Ngayon na!" sigaw ni Ana. "Wang! Wang! Wang!" Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sirena ng mga pulis mula sa labas. Nagliwanag ang buong sala dahil sa pula at asul na ilaw na tumatagos sa bintana. "Pulis, napapaligiran na kayo. Lumabas kayo ng taas ang kamay." Boses ng pulis sa megaphone. Nanlaki ang mga mata ni James. Namutla siya na parang papel. Ana, anong ginawa mo?" "Niloko mo kami." Tili ni Crane. Natulala si James, hindi makagalaw. Pero si Crane, iba ang reaksyon ni Crane. Sa halip na sumuko, tinampot ni Crane ang fruit knife na nakapatong sa lababo ng dirty kitchen na malapit sa kanya. Ang mga mata ni Crane ay nanlilisik, parang isang mabangis na hayop na nasukol. Wala na itong pakialam sa kulungan. Ang gusto na lang nito ay maghiganti. "Walang hiya ka!" sigaw ni Crane. Sumugod si Crane. Hawak ang patalim. Diretso kay Ana. Wala nang oras para tumakbo si Ana. Nasa dulo siya ng kwarto. Nakita niya ang talim ng kutsilyo na kumikislap sa ilaw ng sirena, papalapit ng papalapit sa kanyang dibdib. Napapikit si Ana at itinaas ang kanyang mga braso para protektahan ang kanyang mukha. Hinihintay niya ang hapdi ng patalim. Hinihintay niya ang sakit. Pero hindi iyon dumating. Sa halip narinig niya ang isang malakas na kalabog at ang tiling puno ng gulat ni Greene. "Aray! Ano ba?" Dumilat si Ana. Nakita niya si Greene na nakahandusay sa sahig, na bitawan ng kutsilyo na dumulas papunta sa ilalim ng sofa. Hindi si Ana ang tumulak sa kanya. Si James. Sa sobrang taranta at takot na makulong, itinulak ni James ng malakas si Crane dahil nakaharang ito sa daanan papunta sa pinto ng kusina. Ang tanging lusutan palabas sa likod bahay. "Tumabi ka dyan. Tanga!" sigaw ni James. Wala nang pakialam sa asawa o sa kung sino man. Ang sarili na lang niya ang iniisip niya. Nakatakbo si James papunta sa pinto. Binuksan niya ito ng padabog, handa nang tumakas sa dilim ng gabi. Pero hindi hangin ang sumalubong sa kanya. "Pabag!" Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni James. Bumagsak si James paatras, hilo at duguan ang labi. Sa frame ng pinto, nakatayo si Marco. Hingal na hingal, magulo ang buhok, at nanggagalaiti ang mga kamao. "Sabi ko sa'yo, James!" madiing sabi ni Marco, habang hinihila ang kwelyo ng nakahandusay na lalaki. "Hindi mo na siya pwedeng saktan ulit." Kasabay nito, nagdagsaan ang mga pulis sa loob ng bahay. Ang maliit na sala ay napuno ng mga unipormadong lalaki, ng sigawan at ng tunog ng posas. "Dapa! Dapa!" sigaw ng mga pulis. Mabilis na dinampot ng isang pulis si Greene. Nagpupumiglas ito, sumisigaw, nagmumura. Ang mukha nito ay puno ng luha at uhog. Ang ganda at alahas nito ay wala ng silbi ngayon. "Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala?" Tili ni Crane. Tumingin siya kay James na ngayon ay pinoposasan na rin ni Marco at ng isa pang opisyal. "James, gumawa ka ng paraan. James!" Pero hindi na siya tinitingnan ni James. Umiiyak na ang lalaki, parang batang paslit. "Wala akong kasalanan. Siya!" Turo ni James kay Crane habang nakadapa sa sahig at nakaposas ang mga kamay sa likod. "Siya ang may pakana ng lahat. Pinilit lang niya ako. Ana, maniwala ka. Ana." Nakatayo lang si Ana sa gitna ng kaguluhan. Pinapanood niya ang 2 taong sumira ng buhay niya. Ang asawa niyang nangako ng walang hanggan, ngayon ay nagmamakaawa at ibinebenta ang sarili nitong kabit para makaligtas. At ang kapatid niya sa labas, na punong-puno ng puot, na kahit sa huling sandali ay walang ibang inisip kundi ang sarili. Nakaramdam si Ana ng awa, hindi para sa kanila, kundi para sa pagkatao nila, ang liliit nilang tao. Dahan-dahang lumapit si Ana kay James.
Napatigil si James sa pag-iyak. Tumingala ito kay Ana. Puno ng pag-asa ang mga mata. Ana, mahal. Alam kong mahal mo pa ako. Iurong mo ang kaso, di ba? Para kay Josh, buo na ulit tayo. Tinitigan siya ni Ana. Malamig. Walang emosyon. Para kay Josh. Sagot ni Ana ng mahina. Gagawin ko ang lahat para kay Josh. At ang pinakamagandang magagawa ko para sa anak ko ay ang ilayo siya sa isang amang kriminal at duwag na katulad mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si James. Yumuko ito at humagulgol. Binalingan naman ni Ana si Crane na hinihila na ng mga pulis palabas. Nagkatitigan silang magkapatid. Masaya ka na? Sigaw ni Crane, pero basag na ang boses nito. Naagaw mo na ulit ang lahat. Umiling si Ana. Wala akong inagaw, Crane. Binawi ko lang ang akin. At kung sana lumapit ka lang sa akin ng maayos at nagpakilala kang kapatid ko, baka hinati ko pa sa'yo ang lahat ng meron ako dahil ganoon ako magmahal. Natigilan si Crane. Sa isang iglap, dumaan ang pagsisisi sa mukha nito bago siya tuluyang inilabas ng pinto at isinakay sa police car. Natahimik ang buong bahay. Wala na ang sirena, wala na ang sigawan. Naramdaman ni Ana ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngayong tapos na ang adrenaline, bumigay na ang katawan niya. Napaupo siya sa sahig. Ana! Naramdaman niya ang mainit na yakap ni Marco. Mahigpit. Ligtas. Tapos na, Ana, tapos na. Bulong ni Marco habang hinahaplos ang likod niya. Humagulgol si Ana sa dibdib ni Marco. Inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod na naipon sa loob ng ilang linggo. Maya-maya, may narinig silang maliit na boses mula sa labas. Mami, napatingala si Ana. Sa may pintuan, karga ng isang babaeng pulis. Nandoon si Josh. Nakatingin ito sa kanya. Mugto ang mata, pero ligtas. Nakuha ito ng rescue team sa kotse ni James kanina bago pa man makapasok sa bahay ang mga suspek. Josh! Tumakbo si Ana palabas. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang anak. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Inaamoy ang buhok nito. Hinahalikan ang pisngi nito. Nandito na si Mommy, anak. Bulong ni Ana habang umiiyak. Hinding-hindi ka na nila makukuha. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Tumingin si Ana sa langit. Madilim pa rin, pero may isang bituin na nagniningning. Alam niyang simula na ito ng paghilom. Isang buwan na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala ni Ana ang lahat. Gayunpaman, iba na ang pakiramdam niya ngayon habang nakaupo sa malamig na silyang bakal sa loob ng Correctional Institution for Women. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang natitira na lang ay isang mabigat na awa na kailangan niyang bitawan para tuluyan na siyang makalaya. Bumukas ang mabigat na pinto sa kabilang panig ng salamin. Pumasok si Crane. Halos hindi ito makilala ni Ana. Ang babaeng dati ay puno ng alahas, naka-makeup at laging nakataas ang kilay. Ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme. Walang ayos ang buhok, maputla. At ang mga mata nito na dati ay nanlilisik sa puot, ngayon ay parang patay na. Walang buhay, walang kislap. Umupo si Crane sa tapat niya. Kinuha nito ang telepono sa dingding. Kinuha rin ni Ana ang sa kanya. Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang ugong ng electric fan sa sulok ang naririnig. Nandito ka ba? Para pagtawanan ako? Basag na boses na tanong ni Crane. Wala na ang tapang sa tono nito. Pagod na ito. Umiling si Ana ng marahan. Hindi, Crane. Nandito ako para ibigay sa iyo ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Inilabas ni Ana ang isang maliit na libro mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Isa itong lumang Biblia. Ang Biblia ng tatay nila. Napatingin si Crane doon. Nakita ni Ana ang bahagyang panginginig ng labi ng kapatid. Bakit mo binibigay sa akin yan? Tanong ni Crane. Di ba yan ang paborito ng tatay mo? Ng tatay nyo? Oo.
Sagot ni Ana. Pero sa tingin ko, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Sa loob ng librong yan, may nakaipit na sulat. Sulat ni tatay bago siya namatay. Nanlaki ang mga mata ni Crine. Sulat? Para sa nanay mo. Pagpapatuloy ni Ana. Nakita ko yan noong naglilinis ako ng gamit sa bahay sa probinsya. Hindi niya na ipadala siguro dahil sa takot o hiya. Pero Crine, nagsisi siya. Hinanap niya kayo. Pero huli na. Bumagsak ang mga balikat ni Crine. Yumuko ito at nagsimulang humikbi. Ang iyak na matagal na nitong pinipigil. Ang iyak ng isang anak na nangulila sa pagmamahal. Pinanood lang siya ni Ana. Masakit makita ang kapatid na nagkakaganito, pero alam niyang kailangan ito ni Crine. Crine, tawag ni Ana. Nag-angat ng tingin si Crine. Basa ang mukha ng luha. Patawad, sabi ni Ana. Patawad sa naging kasalanan ng tatay natin sa inyo ni nanay mo. Alam kong hindi sapat ang sorry para ibalik ang mga nawala sa inyo. Huminga ng malalim si Ana bago nagpatuloy. Mas matatag na ngayon. Pero Crine, hindi ko kasalanan ang nangyari sa inyo. Hindi ko ninakaw ang buhay mo. Ibinigay lang sa akin ng Diyos ang buhay na meron ako at pinaghirapan ko rin yon. Tumitig si Crine sa kanya. Wala nang galit sa mga mata nito, kundi pagkaunawa. Sa loob ng mahabang panahon, ginawa mong misyon ang sirain ako. Malumanay na sabi ni Ana. Pero ang totoo, ikaw ang sumira sa sarili mo. Puno ka ng galit, Crine, at hanggat hindi mo pinapatawad ang nakaraan, mananatili kang nakakulong kahit pa makalaya ka dito balang araw. Ibinalik ni Ana ang telepono sa lagayan. Tumayo siya. Nakita niyang nakahawak pa rin si Crine sa telepono. Nakadikit ang noo sa salamin habang umiiyak. Ipinabigay ko na sa warden ang Biblia. Huling sabi ni Ana, kahit hindi na siya naririnig ni Crine sa telepono. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hindi mo nakuha sa paghihiganti. Tinalikuran na ni Ana ang salamin. Tinalikuran na niya ang kapatid na pinili ang dilim. Tinalikuran na niya ang bigat ng nakaraan. Sa bawat hakbang niya palabas ng pasilyo, pakiramdam ni Ana ay nababawasan ng ilang kilo ang bigat sa dibdib niya. Nagawa na niya ang parte niya. Nagpatawad na siya, hindi para kay James, hindi para kay Crine, kundi para sa sarili niya, para hindi na lason ang dumaloy sa puso niya, kundi pagmamahal ulit. Paglabas niya ng malaking gate ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Masakit sa mata, pero masarap sa balat. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin ng kalayaan. At doon, nakasandal sa gilid ng itim na sasakyan, nakita niya si Marco. Nakasuot ito ng puting polo, nakangiti, at may hawak na isang pompon ng mga sunflower, ang paborito niyang bulaklak. Nang makita siya nito, umayos ito ng tayo at kumaway. Hindi napigilan ni Ana ang mapangiti. Isang totoong nangiti. Tumakbo siya palapit kay Marco, hindi na bilang biktima, hindi na bilang martir na asawa, kundi bilang si Ana. Isang babaeng buo, matapang, at handa ng magmahal muli. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Masigabong palakpakan at tawanan ang pumuno sa hardin. Ang parehong hardin kung saan bumagsak ang mundo ni Ana. 1 taon na ang nakalilipas. Pero ngayon, wala na ang mga pekeng bulaklak at mapagkunwaring mga bisita. Ang hardin ngayon ay puno ng mga lobo, makukulay na banderitas, at mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Blow the candle, anak. Masayang utos ni Ana habang hawak ang chocolate cake na may temang superheroes. Pumikit si Josh, humiling ng taimtim, at hinipan ng kandila na hugis number 8. Yehey! Sigaw ng mga kalaro ni Josh habang nag-aagawan sa icing ng cake. Nakangiting pinanood ni Ana ang anak. Ang Josh na nakikita niya ngayon ay malayo na sa Josh na takot at payat noong nakaraang taon. Bumalik na ang sigla nito. Mataba na ang pisngi at laging tumatawa.
Mukhang masarap ang cake, ah. Pengi naman ako. Naramdaman ni Ana ang isang braso na umakbay sa kanya. Lumingon siya at nakita si Marco. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt, pero para kay Ana, ito ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Huwag kang ngang makipag-agawan sa mga pasa. Biro ni Ana, sabay sundot sa tagiliran nito. Tumawa si Marco. Ang tawa nito ay parang musika na nagpapagaan sa puso ni Ana. Alam mo, Ana, seryosong sabi ni Marco habang nakatingin kay Josh na naglalaro. Ang galing mo. Tignan mo ang bahay na to. Tignan mo si Josh. Ibinalik mo ang saya. Umiling si Ana. Tinitigan niya si Marco sa mata. Hindi ko magagawa yun ng mag-isa. Ikaw ang naging sandalan ko noong mga panahong hindi ko na kayang tumayo. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Mainit. Totoo. Unti-unting nagpaalam ang mga bisita nang lumubog na ang araw. Naiwan si Ana at Marco sa terrace habang nagliligpit ng mga regalo. Si Josh ay nakatulog na sa sofa sa loob dahil sa sobrang pagod sa paglalaro. Tahimik ang paligid. Ang langit ay kulay ube at orange. Napakaganda ng sunset. Ana, tawag ni Marco. Lumingon si Ana. Nakita niyang nakatayo si Marco sa gitna ng terrace. Hindi na nagliligpit. Seryoso ang mukha nito, pero nagniningning ang mga mata. Bakit? Tanong ni Ana. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Huminga ng malalim si Marco. 1 taon na mula noong bumalik ka dito. Nakita ko kung paano ka nadurog. Nakita ko kung paano ka lumaban. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang hinahangaan. Lumapit si Marco sa kanya. Hinawakan nito ang magkabilang kamay niya. Noong bata pa tayo, nangako ako sa sarili ko na poprotektahan kita. Patuloy ni Marco. Pero ngayon, nakikita ko na hindi mo na kailangan ng tagapagtanggol. Ang tapang mo na, Ana. Sobrang tapang mo na. Napangiti si Ana, naluluha. Kaya hindi ako nandito para iligtas ka, sabi ni Marco. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya. Nandito ako dahil gusto kong samahan ka. Sa hirap man o sa ginhawa, sa bagyo man o sa peace of mind na gaya nito. May kinuha si Marco mula sa bulsa niya. Isang maliit na kahon na kulay pula. Binuksan niya ito. Isang singsing na may simpleng diamante ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napahawak si Ana sa kanyang bibig. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pero iba ito sa luhang iniyak niya noon kay James. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Ana, nanginginig ang boses ni Marco. Pwede ba kitang mahalin habang buhay? Will you marry me? Tinitigan ni Ana ang lalaking nasa harap niya. Si James, kinuha ang lahat sa kanya. Si Marco, ibinigay ang lahat nang walang hinihinging kapalit. Si James, minahal siya dahil may pakinabang siya. Si Marco, minahal siya noong panahong wala siyang wala. Wala nang duda sa puso ni Ana. Wala nang takot. Tumango si Ana habang tumutulo ang luha. Oo, Marco. Oo. Tumayo si Marco at isinuot ang singsing sa daliri niya. Mahigpit niya itong niyakap at sa ilalim ng mga bituin, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako. Mula sa bintana ng sala, nagising si Josh at nakita ang eksena. Ngumiti ang bata at bumulong. Yes, may papa na ako. Humigpit ang yakap ni Ana kay Marco. Dati, akala niya, ang pagtatapos ng kasal nila ni James ang katapusan ng mundo niya. Akala niya, wala na siyang halaga kapag nawala ang pamilyang binuo niya. Pero nagkamali siya. Ang pagtatapos na yon ay simula pa lang pala. Simula ng pagkakilala niya sa sarili niya. Simula ng pagkatuto na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nagnanakaw, at hindi nang iiwan. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay, nagpapatawad at higit sa lahat, nagpapalaya. At ngayong gabi, malaya na si Ana. Malaya ng magmahal at malaya ng maging masaya.